Isang ulo ng baboy ay nagkakahalaga ng 1-0. Ngunit ang babaeng ito ay ipinagbili ng kanyang tiyuhin sa iba sa halagang 4. Ito ang trahedya sa pagkabata na naranasan ni Yennefer. Ang ugat ng lahat ng ito ay dahil ang kanyang tunay na ama ay isang produkto ng crossbreeding mula sa isang duwende, habang ang kanyang ina ay isang ordinaryong tao. Ang lahi ng dalawa ang nagpasya sa trahedyang kapalaran ni Yennefer. Mula sa kanyang pagkabata, ang cheekbones ni Yennefer ay isang mataas at isang sa piling ng pamilya, siya ay nanatili sa kulungan ng baboy kasama ang mga beef, sabay kumakain at natutulog. Ilang araw na ang nakalipas, may isang binata sa nayon ang gumamit ng chrysanthemum para magtapat sa isang babae. Tinapon ng babae ang bulaklak at naghanda na makipag-ugnayan sa binata. Habang nasa kasagsagan ng kanilang kaligayahan, napansin ng babae na nawala ang bulaklak sa sahig. Lumingon siya at nakita si Yennefer na may hawak na bulaklak, nagpapahayag ng kanyang kabaitan. Ngunit inakala ng binata na si Yennefer ay nakikinig sa kanilang usapan. Kaya naman, sinimulan nilang saktan si Yennefer. Ang pagpipigil ni Yennefer ay sa wakas ay sumabog. Isang walang malay na puwersa ang sumabog at dinala siya sa isang madilim na libingan. Napakaraming buto ang bumubuo sa matibay na mga haligi na ginagawang napakahiwaga ng lugar na ito. Isang gwapong binata ang nagsusulat sa kanyang talaarawan. Nang biglang dumating si Yennefer, siya ay nagulat at inakala niyang siya ay isang mangkukulam. Kaya naman, magalang siyang nagtanong kung siya ay isang birhen. Sinagot ni Yennefer ang tanong sa pamamagitan ng pagtampal sa kanya. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, nalaman ng binata na si Yennefer ay walang alam tungkol sa mahika. Ngunit kung kaya niyang mag-teleport sa lugar na ito, ibig sabihin nito ay hindi niya namamalayan na binuksan niya ang pintuan ng mahika. Ibig sabihin din nito ay mayroon siyang natural na talento sa mahika. Pagkatapos, nag-chant ang binata. Binuksan niya ang pintuan ng mahika at pinlano niyang ibalik siya sa kanyang orihinal na lugar. Bago siya umalis, sinabi niya sa babae na ang pangalan niya ay Isted at siya ay isang apprentice na mangkukulam. Isang babae ang darating upang hanapin siya at sinabi niya sa kanya na maghanda. Dahil sa pag-aalaga ng isang estranghero, ang nahihiyang si Yennefer ay nagsimulang magkaroon ng kaunting pagmamahal kay Isted. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng ilang araw, isang mangkukulam na may pulang kapa ang dumating sa pintuan ng bahay ni Yennefer at nagtanong, magkano ang isang baboy? 1-0, sagot. Ang hayop na iyon, 4, selyado ang deal. Sinubukan ng kanyang ina na pigilan ang kanyang tiyuhin, ngunit pinalayas siya nito. Pagkatapos ng lahat, sa isang mundo na pinamumunuan ng mga lalaki, walang karapatang magsalita ang mga babae. Sa huli, dinala ng mangkukulam na may pulang kapa si Yennefer. Sa isang iglap, si Yennefer ay nakakulong sa isang silid. Desperado siyang kumatok ng paulit-ulit sa kahoy na pinto, ngunit walang sumagot. Lumingon siya at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Kinamuhian niya ang kanyang kapangitan at galit na binasag ang salamin. Pagkatapos, kinuha niya ang basag na salamin at pinili na magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang pulso. Kinabukasan, nagising si Yennefer sa isang boses. Ito ang babaeng kumuha sa kanya. Sinabi ng babae na siya si Tisaya, ang rektor ng Akademya ng Mahika. Nalaman niyang naunahan si Tisaya sa paghahanap at pagligtas sa kanya noong gabing iyon. Hindi nagsalita si Tisaya at diretsong dinala siya sa klase ng pagsasanay. Narito ang maraming mga babae na may natural na talento sa mahika, tulad niya. Inaasahan ni Tisaya na magiging mga susunod na mangkukulam sila. Sinabi ni Tisaya sa lahat na mayroon silang kapangyarihan ng kaguluhan, ngunit ang kapangyarihang ito ay unti-unting nagigising. Kailangan nilang matutong balansihin at kontrolin ang magulong kapangyarihang ito. Kapag nawala ang kontrol sa kapangyarihang ito, maraming tao ang mapipinsala. Isang babae ang sabik na nagbigkas ng isang spell at sumigaw, nagawa ko. Ang kamay mo, sila'y sinabi ni Tisaya, hindi nililikha ang mahika sa pamamagitan ng paggawa-gawa ng mga salita. Kailangan mayroong isakripisyo upang magamit ang kapangyarihan ng kaguluhan, kung hindi, lalamunin ka ng kapangyarihang ito. Pagkatapos noon, si Tisaya ay ipinakita sa kanila kung paano balansihin ang kapangyarihan ng kaguluhan at ginaya ito ng mga mag-aaral. Napakabilis nilang matuto. Ngunit si Yennefer lang ang hindi makagawa nito ng maayos. Gaano man siya bumigkas ng mga spell, hindi gumagalaw ang bato. Sa susunod na klase, si Yennefer din ang pinakamabagal matuto. Ang iba ay natututo sa loob ng isang araw, habang siya ay tumatagal ng isang linggo o kahit na ilang linggo upang matuto. Sa paglipas ng panahon, si Yennefer ay naging may alam sa sarili at nalungkot. Muli siyang bumalik sa madilim na libingan na iyon. Simula nang una silang magkita, lihim na nagkagusto si Yennefer sa kanya. Pumunta siya doon dahil gusto niyang magkaroon ng kaaliwan mula kay Istach. Dahil si Istach lang ang nag-iisang tao na nag-aalala sa kanya. Ngunit alam niya ang kanyang kapangitan at ang matinding pagkamababang loob na nagpilit sa kanya na itago ang damdaming ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang panahon, sa isang gabi ng kulog, dinala ang grupo ni Yennefer sa isang tore sa dagat. Ito ang tore ng sigol sa dagat ng akademya. Ito rin ang lugar kung saan kinakailangan ang bawat mag-aaral na mag-aral. Dahil ang kakayahan na makuha ang kidlat ang batayan kung sila ay mananatili o hindi. Pagkatapos noon, hiniling ng rektor sa lahat na maghanda. Isang babae ang naglakas loob na lumapit. Ngunit, siya ay hinampas ng kidlat at nawala ng malay. Pagkatapos nito, ang pangalawang babae at ang pangatlong babae ay matagumpay na nakuha ang kidlat. Turno na ni Yennefer. Ang kidlat ay tumago sa kanya. Naalala niya ang mga naunang kabiguan. Sa huli, hindi na nakayanan ni Yennefer ang galit sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalabas ang kidlat sa kanyang katawan. Halos nasaktan niya ang ibang tao. Kahit na ang kilos na ito ay kapwa nakakaawa at mapanganib, nakita pa rin ni Rektor Tisaya ang kanyang kahanga
kahangang potensyal. Sa gabi, muling pumunta si Yennefer kay Isach at sinabi sa kanya ang kanyang mga sama ng loob. Upang aliwin siya, tinuruan siya ni Isach ng isang mahikang pangungusap. Ngunit hindi niya inaasahan na sa unang beses pa lang na binigkas ni Yennefer ang spell, madali niya nang nabuksan ang pintuan ng impormasyon. Dahil sa taos-pusong salita ni Isach, binuksan ni Yennefer ang kanyang puso. Ibinunyag niya sa kanya ang kanyang totoong pagkatao. Nagpahayag sila ng damdamin sa isa't isa at nagsimula ang kanilang malapit na pagmamahalan. Ngunit hindi nila alam na ang kilos na ito ang naging dahilan upang si Yennefer ay magbayad ng malaki sa bandang huli. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay nagbigay kay Yennefer ng kumpiyansa. Nagpasya siyang hanapin ang rektor upang humiling sa kanya na maging isang mangkukulam. Dahil pagkatapos maging isang mangkukulam, sila ni Isach ay maaaring magtrabaho ng magkasama. Ngunit sa daan, natuklasan ni Yennefer na si Tisaya ay ginawang eels ang tatlong mag-aaral. Habang naguguluhan si Yennefer, tinawag siya ng rektor at hiniling sa kanya na itulak ang mga eels pababa. Upang makuha ang karapatan na maging isang mangkukulam, kinailangan ni Yennefer na sundin ang utos na itulak ang kanyang kaibigan sa lawa. Pagkatapos noon, sinabi ni Isaac kay Yennefer na ang mga kaibigan niyang ito ay hindi kailanman magiging mangkukulam. Ang paggawa sa kanila bilang mga eels ang pinakamahusay na kontribusyon nila sa akademya. Sila ay maninirahan kasama ng iba pang mga eels sa lawa, patuloy na nagbibigay ng magulong kapangyarihan sa lugar na ito. Ito ang balanse ng mahika. Ang kanilang sakripisyo ay upang tulungan ang ibang mga mag-aaral na umangat. Bawat pagsisikap ay may kapalit. Pagkalipas ng maikling panahon, natanggap ng mga mag-aaral ang kanilang mga diploma sa pagtatapos. Basta't matagumpay silang nakapagtapos, maaari silang piliin ng mga hari. Sila ay magiging mga mangkukulam ng hari na tutulong sa hari sa pamamahala ng bansa. Naisa na ng rektor na si Yennefer ay bumalik sa kanyang bayan sa hilaga ng Eden. Ngunit sa pagpupulong ng mga mangkukulam, si Stregobor ay gumawa ng gulo. Ginamit niya ang rason na si Yennefer ay may dugo ng duwende at iminungkahi na ilagay siya sa isang maliit na bansa sa timog. Samantalang ang masaganang lupain ng Eden ay ibinigay sa mag-aaral na si Fringilla. Nang malaman ni Yennefer ang resulta, hinanap niya si Rektor Tisaya upang kausapin. Ngunit sinabi sa kanya ng rektor na ang pagkalantad ng kanyang pagkatao na may dugong duwende ang dahilan kung bakit naapektuhan ang resulta ng pulong ng mga mangkukulam. Sa pagdinig nito, si Yennefer ay biglang napagtanto na si Istach ang nagtaksil sa kanya. Si Istach pala ay isang mag-aaral sa Akademya ng Mahika ni Stregobor. Ginamit ng rektor ng Akademya ng Mahika sa timog ang pag-ibig ni Istach at Yennefer upang malaman na may dugong duwende si Yennefer. Ang layunin ni Stregobor ay tulungan ang bansa ng kanyang pamangkin, si Fringilla, na maipadala sa isang mas magandang bansa. Desperadong hinanap ni Yennefer si Istach. Pagkatapos niyang mapatunayan na tama ang kanyang hinala, pinili ni Yennefer na makipaghiwalay kay Istach. Muli siyang napahiya, kaya nagpa siya si Yennefer na magpa-opera upang baguhin ang kanyang pangit na hitsura. Pagkatapos nito, hinanap ni Yennefer ang mangkukulam na gagawa ng pagpapaganda. Nagpumilit siyang tulungan siya ng mangkukulam na nagpapaganda. Kusang loob niyang tinanggap na magbabayad siya anuman ang halaga. Ngunit ang sakim na mangkukulam ay sinamantala ang pagkakataon. Sinabi niya kay Yennefer na kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para sa tugon. Upang muling ipanganak, hindi na siya maaaring magkaanak pa. Pagkatapos ng ilang oras na paghihirap ng mangkukulam na nagpapaganda, sa wakas ay muling ipinanganak si Yennefer. Kailangang sabihin na siya talaga ay isang pangit na pato na naging isang magandang swan. Ang kanyang kagandahan ay nagpatigil sa lahat. Maging ang hari ng Eden ay nabighani. Pagkatapos, lumapit si Yennefer sa hari at opisyal na ipinakilala ang kanyang sarili. Ang hari ay naakit sa kanyang aura at agad na nagpasya na si Yennefer ang magiging mangkukulam na tutulong sa kanya. Sa unang araw ni Yennefer sa kanyang tungkulin, siya ay ipinadala upang protektahan ang reyna na bagong inabandona. Patuloy na sinisisi ng reyna ang saloobin ng hari sa kanya. Nalaman na ang hari ng Eden ay laging nagnanais ng isang anak na lalaki upang magmana ng trono. Ngunit ang reyna ay ilang beses nang nabuntis at laging anak na babae ang ipinapanganak. Kaya naman, naging malamig ang hari sa kanya. Sa galit, pinili niyang bumalik sa kanyang pamilya. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, biglang nangyari ang isang hindi inaasahang pangyayari. Sa labas ng karwahe, naririnig ang tunog ng pag-ingit ng kabayo at ang hiyawan ng mga sundalo. Nang tingnan nilang maigi, ang mga sundalo sa labas ay pinapatay. Si Yennefer at ang reyna ay tumalon mula sa karwahe. Sa paligid ng karwahe ay ang isang magulong tanawin. Ang eksena ay napakalupit. Sa malayo, may isang black-clad na assassin kasama ang isang magic spider na pumapatay sa mga tao. Inutusan ng assassin ang magic spider na atakihin si Yennefer. Naramdaman ni Yennefer na hindi maganda ang sitwasyon, kaya mabilis niyang dinala ang reyna at ang natitirang mga sundalo upang tumakas. Tumakas ang tatlo sa isang disyerto. Galit na sinumpa ng reyna ang assassin bilang isang bandido. Ngunit ayon sa pagsusuri ni Yennefer, maaaring ipinadala ng hari ang assassin upang patayin ang reyna dahil gusto ng hari na pumili ng bagong reyna upang manganak ng isang prinsipe. Ang mga salita ay hindi pa natatapos at ang assassin ay nakahabol na. Ang mga malas na sundalo ay naging masarap na pagkain para sa magic spider.
Sinamantala ni Yennefer ang pagkakataon na buksan ang pintuan ng impormasyon at tumakas kasama ang reyna. Sinusubaybayan tayo. Ano ang ibinigay sa iyo ng hari upang masubaybayan? Huminto ka na. Hindi ko na kaya. Takbo. Tumakas ang dalawa sa isang malaking bundok. Ngunit ang reyna ay hindi nagpapasalamat, kundi sinisisi pa niya si Yennefer dahil sa hindi magandang trabaho. Sa kahihiyan, binuksan ni Yennefer ang pintuan ng impormasyon at umalis mag-isa. Iniwan niya ang reyna at ang bagong silang na prinsesa mag-isa. Ang reyna ay naging marumi at namumutla, nagsusumamo sa asasin na patayin ang sanggol upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi naawa ang asasin. Sa isang saksak, pinatay niya ang reyna. Pagkatapos makatakas, naaalala ni Yennefer ang sanggol na nasa duyan pa. Sa huli, hindi niya ito matiis kaya bumalik siya. Ngunit, isang kutsilyo ang lumipad at tumago sa kanyang balikat at tumama sa katawan ng maliit na prinsesa. Pagdating sa dalampasigan, ang mukha ng maliit na prinsesa ay namumutla at wala ng buhay. Labis na nasasaktan si Yennefer. Inilibing niya na lamang ang maliit na prinsesa. Pagkatapos niyang huminahon, naalala ni Yennefer ang lahat ng nangyari. Bagaman mayroon siyang karangalan at kayamanan, nawala naman ang kanyang kabaitan at pagiging simple. Nagsisisi si Eiffel. Nagsisisi siya na hindi niya tinanggap ang paghingi ng tawad ni Itcha. Nagsisisi na ginamit niya ang kanyang kakayahang magkaanak kapalit ng kanyang kagandahan. Ngunit wala na siyang magagawa kapag pinalampas mo ang isang pagkakataon, habang buhay na itong mawawala. Ngunit hindi niya inakala na sa sandaling ito, ang kanyang tunay na itinakdang tadhana ay nakikipaglaban sa mga demonyo. Hindi magtatagal, magkikita sila. Pagkatapos mag-ibigan. At pagkatapos magkasamang haharap sa kamatayan. Sa alamat, ang isang Witcher ay produkto ng masamang mahika. Bagamat mayroon siyang walang hanggang kapangyarihan at matinding lakas sa pag-atake, wala siyang damdamin ng tao. Isa siyang maruming demonyo mula sa kaibuturan ng impyerno. Kaya sa mata ng mga tao, hindi tinatanggap ang mga Witcher. Hindi rin naiba ang Witcher na si Zero. Kaya pala, hindi pa nagtatagal, sa isang paglalakbay, pinatay ni Zero ang isang human-faced na spider. Balak niyang dalhin ang katawan ng spider sa pinuno ng nayon para kunin ang gantimpala. Pero nang dumaan siya sa isang inn, nakita siya ng isang grupo ng mga masasamang tao. Ang mga gangster na ito ay nagmayabang at inakala na isang madaling biktima si Zero. Hindi lang nila insultuhin si Zero, kundi nagyabang pa na tutulungan nila itong kunin ang gantimpala. Umiti si Zero, alam na niya ang intensyon ng mga makukulit na lalaking ito. Pero para kay Zero, mas mahalaga pa rin na hanapin ang pinuno ng nayon upang makuha ang gantimpala, dahil kung mapupunit ang human-faced na spider, wala siyang makukuhang pera. Kaya nagpa siya si Geralt na magtiis at umalis. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya hinayaan ng mga masasamang tao. Inakala nila na ang pagtitimpi ni Geralt ay tanda ng kahinaan. Dahil sa kanilang dami, gusto nila siyang labanan. Siyempre, hindi hahayaan ni Geralt na guluhin siya ng mga makukulit na taong ito. Hindi pa nagtatagal, ang mga masasamang tao ay nagmayabang at ngayon ay nasa impyerno na sila, nakikipaglaro ng baraha kay kamatayan. Pagkatapos niyang ayusin ang gulo, dali-daling umalis si Geralt sa lugar na iyon. Dahil para sa mga tao, ang pagpatay sa isang halimaw ay tungkulin ng isang Witcher. Pero kung papatay siya ng tao, iyon ay pagtataksil sa sangkatauhan. Muli, nagpatuloy si Geralt sa kanyang paglalakbay para manghuli ng mga halimaw. Kailangan niyang kumain at manligaw ng mga babae. At para sa kanya, ang gantimpala sa paghuli ng halimaw ay ang kanyang sahod. Pagkatapos niyang umalis, pumunta si Geralt sa isang inn. Isang binatilyo na nakasuot ng asul na damit at may dalang gitara ang pumunta sa lugar at nanligaw sa mga babae. Sa mata ng mga babae sa paligid, ang binatilyo ay parang isang payaso. Dahil ang ibang tao ay kumakanta para kumita ng pera. Pero siya, parang kinukuha niya ang buhay nila kapag kumakanta siya. Napansin ng binatilyo si Geralt na nakaupo sa isang sulok at tumingin dito. Natuklasan niyang ang kabilang panig ay isang Witcher. Nagpakilala siya, ako si Jaskier, isang makata. Ang galing ko talagang kumanta. Si Jaskier ay magaling magsalita. Nang makita ito ni Geralt, handa na siyang tumayo at umalis. Ngunit biglang sinabi ni Jaskier na mayroon siyang personal na negosyo na maaari nilang pagtulungan. Nang marinig ang tungkol sa negosyo, naging interesado si Geralt. Pagkatapos, sinabi ng isang magsasaka na ang bodega ng pagkain niya ay ninakaw ng isang demonyo. Siya ay nagboluntaryong magbayad kay Geralt para hulihin ang demonyo. Dahil sa negosyong dumating sa kanya, masayang pumayag si Geralt. Dahil siya ang tagapamagitan sa negosyo, hindi na kailangan ni Jaskier ng gantimpala. Gusto lang ni Geralt na isama siya. Sa katunayan, gusto lang niyang lihim na kolektahin ang mga kwento ng kabayanihan at isama ang mga ito sa kanyang awit. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang demonyo sa isang lambak. Habang hindi nag-iingat si Geralt, sumugod ang isang demonyo na may sungay ng baka. Dahil dito, ang dalawa ay nakatali sa isang kuweba. Sinabi ng lalaking may mahabang tainga na siya ang pinuno ng mga duwende. Ang mga sakim na tao ay nagsimula ng digmaan sa kanyang mga ninuno. Tinalo ang mga duwende ng mga tao at nawala ang kanilang lupain at tahanan. Mula noon, siya at ang kanyang tribo ay gumalagala sa lahat ng dako. Dahil sa desperasyon, kinailangan niyang magnakaw ng pagkain mula sa mga tao. Nakikiisa si Geralt sa kalagayan ng mga duwende. Pagkatapos, pinayuhan niya ang mga duwende na maghanap ng lugar para manirahan. Ipunin ang mga natitirang duwende para magtatag ng sarili nilang lupain. Dahil ang pagnanakaw ay hindi solusyon sa pangmatagalan. Malinaw na nagtagumpay ang malaking plano na inilatag ni Geralt sa pag-udyok sa kagustuhan ng mga duwende na lumaban. Si Jaskier na nasa tabi ay nagsalita ng ilang salita para makatulong. Sa huli, napapayag si Geralt ang hari ng mga duwende. Pagkatapos, hindi lang pinakawalan
pinawala ng hari ng mga duwende si Geralt, kundi binigyan pa si Jaskier ng isang gitara na gawa sa buto ng duwende. Ang dalawa ay naghiwalay, pagkatapos makuha ang pera, tulad ng ibang mga lalaki, ang unang bagay na gustong gawin ng mga lalaki ay ang gawin ang kanyang gusto. Dahil sa pagiging labis na mapagwalda sa kanyang pagnanasa, mabilis na naubos ni Geralt ang lahat ng kanyang pera. Inutusan ng may-ari ng inn si Geralt na bayaran ang utang niya sa loob ng 3 araw. Wala nang nagawa si Geralt kundi magtanong sa isang babaeng nagbebenta ng kanyang katawan kung paano siya makakakita ng pera ng mabilis. Sinabi niya kay Geralt na ilang buwan na ang nakakaraan, isang witcher ang pumunta sa minahan. Ang mga minero doon ay nakalikom ng 3,000 gintong barya at nais nilang patayin ang masamang demonyo sa loob ng minahan. Ngunit pagkatapos makuha ng witcher ang pera, tumakas siya. Kaya tuluyan nang nasira ang reputasyon ng mga witcher. Para kay Geralt, ang kanyang pagdating ay tulad ng pagtulong sa mga tao sa oras ng pangangailangan. Kaya, ang 3,000 gintong barya ay sapat na para magsaya si Geralt. Pagkatapos, mag-isa siyang pumunta sa minahan. Nang makita ng mga minero ang isang witcher, nagalit sila. Ang bawat isa sa kanila ay kinuha ang kanilang sandata at handang sumugod. Para mabawi ang reputasyon ng mga witcher, sumang-ayon agad si Geralt sa mga manggagawa na tatanggapin lang niya ang pera pagkatapos niyang matapos ang trabaho. Kaya walang sinuman ang masasaktan. Pagkatapos, umalis siya sa gabi at sinimulang hanapin ang werewolf. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, nakilala niya ang bruhang si Circe. Nagboluntaryo si Circe na bayaran si Geralt para iligtas ang werewolf. Nang marinig iyon, nagtaka si Geralt. Pagkatapos, sinabi ni Circe kay Geralt, isang umaga, 6 na taon na ang nakakaraan, nagsimulang mawala ang mga tao sa paligid ng kastilyo. Sa paglipas ng panahon, natuklasan na may isang halimaw na lumabas mula sa libingan ng kapatid ng hari na si Adda. Pagkatapos nito, mas marami pang tao ang nawawala. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi ito pinansin ng hari. Mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng kaguluhan sa buong bansa kaysa magpadala ng mga sundalo para patayin ang halimaw. Dahil dito, na-curious si Geralt. Pagkatapos, dinala siya ni Triss sa isang lihim na silid. Sa loob, lahat ay mga bangkay ng mga taong pinatay ng halimaw. Habang tinitingnan niya ang iba't ibang bangkay, nararamdaman ni Geralt na may masamang mangyayari. Natagpuan niya na isa sa mga bangkay ay may medalya ng isang witcher. Mukhang siya ang witcher na tumakas na binanggit ng mga tao. Ngunit ang totoo, hindi siya tumakas. Sa halip, namatay siya sa kamay ng halimaw. Sinabi ni Triss na sa takot na magdulot ng kaguluhan kapag nalaman ng mga tao ang totoo, sinabi na lang nila sa publiko na tumakas ang witcher kasama ang pera. Pagkatapos, napansin ni Geralt na walang laman ang dibdib ng witcher. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at natuklasan na ang puso at mga internal na organo ay wala na. Sa kaalaman ni Geralt, isa lang ang uri ng nilalang na ganoon kahilig kumain. Ito ay ang striga sa alamat. Ngunit ang striga ay hindi isang natural na nilalang. Magagawa lang ang halimaw na ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Mukhang may misteryo sa likod ng pagkamatay ng kapatid na babae ng hari. O marahil, masasagot lang ito kung tatanungin ang hari. Pagkatapos, dumiretso ang dalawa sa kastilyo at hiniling sa hari na payagan si Geralt na alisin ang sumpa ng halimaw. Ngunit sa pagdating nilang dalawa, hindi sila pinansin ng hari. Diretsong sinabi ni Geralt na ang halimaw ay nilikha ng sumpa ng tao. At mukhang may kinalaman din ito sa kapatid na babae ng hari. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng hari at agad siyang nag-utos na paalisin sila. Tinulaan ni Geralt na may itinatago ang hari, kaya nagplano silang pasukin ang abandonadong kastilyo para maghanap ng ebidensya. Ang pagdating ng bantay sa harap ng kastilyo ay nagpatunay sa hinala ni Geralt. Sa loob, ang kastilyo ay madilim at nakakatakot. Ang hangin ay punong-puno ng masangsang na amoy at ang sahig ay may mga kalansay ng tao. Pagdating nila sa silid ni Prinsesa Adda, hindi sinasadyang natagpuan ni Triss ang isang sulat. Nakasulat sa sulat na nais magkasama ang hari at ang kanyang kapatid na babae. Ngunit natuklasan ito ng ina ng hari. Ang ina ay nagbalaksa ng payuhan ang kanyang anak na babae. Pero dahil sa matinding kalungkutan at galit, namatay siya. Walang nabanggit sa sulat kung gumamit ba ang ina ng mahika o hindi. Kaya naisip ni Geralt ang bruhang si Ice ng hari. Mula sa hindi natural na kilos ni Ice, hindi mahirap makita na may itinatago siya. Lumapit si Geralt para tanungin si Ice. Hindi niya kinaya ang presensya ni Geralt, kaya napilitan siyang sabihin ang totoo. Nalaman na ni Ice ang tungkol sa insesto ng hari at ng kanyang kapatid na babae. Lihim na mahal ni Ice si Prinsesa Adda. Ngunit hindi niya inakala na lihim na magkarelasyon ang hari at ang prinsesa. Nagdulot ito ng matinding pagkabigo sa kanya. Kaya sa gitna ng galit, ninais niyang isumpa si Prinsesa Adda. Ngunit hindi niya inakala na hindi mawawala ang sumpa sa pagkamatay ng prinsesa. Sa halip, ang sumpa ay naipasa sa anak ni Adda. Ang werewolf na iyon ay ang kanyang anak. Tinanong ni Geralt si Ice kung paano aalisin ang sumpa. Sinabi sa kanya ni Ice na para mawala ang sumpa, kailangan niyang labanan ang striga hanggang sumikat ang araw. Bago tumilaok ng 3 beses ang manok, hindi niya dapat payagan ang striga na bumalik sa kanyang libingan. Pagkatapos, tinalian ni Geralt si Ice sa silid tulugan ng prinsesa. Gusto niyang gamitin siya para akitin ang bruha. Pagkatapos uminom ni Geralt ng isang malaking lagok ng pampalakas, nangangahulugan ito na malapit nang magsimula ang isang labanan hanggang kamatayan. Nang maamoy niya ang amoy ng buhay na tao, umalis si Triss sa libingan. Para hindi siya masaktan, ginamit ni Geralt ang lahat ng kanyang kakayahan para lang mapigilan siya hanggang sumikat ang araw. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal naglalaban. Sa huli, ang unang sinag ng sikat ng araw ay tumama sa kanila. Sa kabutihang palad,
mas mabilis si Geralt. Umakyat siya sa ibabaw ng libingan at isinara ang takip. Sa huli, tuluyang naalis ng sikat ng araw ang sumpa. Nakahiga ang striga sa isang tumpok ng dugo, bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Tumayo si Geralt para tingnan siya, ngunit hindi niya inaasahan na gagantihan siya at kakagatin sali. Sa paglipas ng mga taon, ang striga ay nabuhay sa galit at gutom. Dahil dito, ang kanyang pagiging hayop ay hindi madaling magbago. Nang magising si Geralt, nasa tirahan na siya ni Triss. Sinabi ni Triss kay Geralt na ayaw ng hari na kumalat ang kwentong ito. Ang kanyang kaibigan ay may malaking problema. Kahit na ang kabilang panig ay isang halimaw, handa siyang manatili sa tabi nito. Handa pa siyang suwayin ang kanyang ina. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang lahat ay nagsimula sa isang gabi ng pagdiriwang ng engagement. Ang kaharian ng Sintra ay isang bihirang malaking bansa sa Hilaga. Ngunit ang magandang tanawin ay hindi nagtagal. Biglang nagkasakit ang hari ng Sintra at namatay. Sinuportahan ng mga kalapit na bansa ang pagkakataong ito para salakayin ang teritoryo ng Sintra. Upang maibalik ang dating kaluwalhatian, nagpasya si Reyna Calande na makipag-alyansa sa kaharian ng Skellige sa pamamagitan ng kasal. Ipinahayag niya sa buong mundo na magsasagawa siya ng isang pagdiriwang ng engagement sa Sintra. Ang makatang si Jaskier ay inimbitahan na maging musikero sa pagdiriwang. Sa banyo, nakilala ni Jaskier ang kanyang kakilala, si Geralt. Gusto ni Jaskier na samahan siya ni Geralt sa pagdiriwang ng engagement ng prinsesa. Dahil hindi niya kayang tanggihan ang init ng ulo ni Jaskier, walang nagawa si Geralt kundi pumayag. Sa totoo lang, niloko ni Jaskier ang ilang prinsipe at maharlika. Sa pagdiriwang, tiyak na makakakita ang prinsesa ng mga kakilala. Inanyayahan niya si Geralt na sumama sa kanya para protektahan siya. Kinabukasan, pumunta sila sa palasyo ng Sintra. Upang hindi sila mapansin, nagsuot si Geralt ng marangyang damit na seda. Ngunit ang reputasyon ng Witcher, hindi basta ilang damit lang ang makakatago sa kanya. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, agad siyang nakilala ni Mosesek. Napag-alaman na matagal na pala silang magkakilala. Ngayon, si Mosesek ay ang Royal Mage ng Skellige. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, dumating mula sa labanan si Reyna Calande. Isang sulyap lang niya, nakilala na niya ang Witcher na si Geralt of Rivia. Salamat sa balada ni Jaskier, nalaman ng Reyna ang tungkol sa pagpatay ni Geralt sa mga Elven sa hangganan. Inanyayahan niya itong umupo sa tabi niya para maghapunan. Hindi maitatanggi na ang reputasyon ni Geralt ay bahagi ng gawa ni Jaskier. Habang nakikipag-usap kay Geralt, nagbigay ng signal ang Reyna sa kanya. Ang hindi inaasahang pangyayari ay magaganap sa piging, sana ay tutulong si Geralt. Ngunit mariing tinanggihan ni Geralt ang Reyna. Narito siya upang maging bodyguard ni Jaskier. Nais niyang suklian ang pagkakaibigan nito. Pagkatapos, formal na nagsimula ang piging. Ang nagbukas nito ay isang prinsipe mula sa maliit na bansa sa timog, ang Nilfgaard. Hindi pinansin ng Reyna ang kanyang bansa at hinamak pa ang prinsipe sa harap ng lahat. Hindi nakayanan ng prinsipe ang insulto, nagbitiw siya ng galit na salita at umalis. Sa panahong ito, hindi pa alam ng Reyna na pagkatapos ng ilang taon, lalamunin ng maliit na bansang ito ang kanyang kaharian ng Sintra. Pagkatapos noon, may biglang pumasok sa piging na isang kabalyero na may suot na helmet. Ang kabalyero, sa kabila ng pagpigil ng mga sundalo, ay dumiretso sa piging. Matapang siyang lumuhod at nakiusap na pakasalan siya ng prinsesa. Pinuna ng Reyna ang kanyang pagiging matapang na magsuot ng helmet sa palasyo. Pagkatapos, lumapit ang kapitan ng gwardya at itinapon ang helmet ng kabalyero. Ngunit, sa likod ng helmet ay isang halimaw na may ulo ng hedgehog. Lahat ay natakot at umatras. Inutusan ng Reyna si Geralt na patayin ang halimaw na ito. Ngunit napansin ni Geralt na ang kabalyero sa harap niya ay hindi halimaw, kundi isang tao na kinulam. Kaya, tinanggihan ni Geralt ang utos ng Reyna. Sa huli, inutusan na lamang ng Reyna ang mga sundalo na atakihin ang kabalyero. Sinabi ng kabalyero ang kanyang layunin, paveta, ito ang hiling ng batas ng pagkagulat. Hindi pinansin ng mga sundalo ang dahilan ng kabalyero at sabay-sabay silang sumugod para atakihin siya. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis na kumilos si Geralt at iniligtas ang buhay ng kabalyero. Sa kabila ng kapalaran na dulot ng batas ng pagkagulat, hayagang inutusan ng Reyna na palibutan at patayin ang kabalyero. Pagkatapos, sumali ang kapitan ng gwardya sa panig ng kabalyero. Dahil ang batas ng pagkagulat ay isang matanda at makatarungang panuntunan at mula nang ito ay ipinasa, wala pang sinumang lumabag dito. Nakita na ang sitwasyon ay nawawala ng kontrol. Ang Reyna mismo ang huminto sa labanan. Sa sandaling iyon, sinabi rin ng kabalyero ang totoo, na ang lahat ay nagsimula noong siya ay bata pa. Siya ay sinumpa at ang sumpa ay mababali lamang kapag nakatagpo siya ng tunay na pag-ibig at tumanggap ng basbas. Isang araw, aksidenteng nailigtas niya ang buhay ng hari ng Sintra. Gusto siyang gantihan ng hari, kaya't napili nito ang batas ng pagkagulat. Ayon sa batas, anumang unang sorpresa na matatanggap ng hari pag uwi niya ay mapupunta sa kabalyero. Nagkataon na pagbalik ng hari, nalaman niyang nagdadalang tao ang Reyna at isang prinsesa ang kanyang magiging anak. Sa simula, hindi pinilit ng kabalyero ang batas ng pagkagulat, ngunit ang gulong ng kapalaran ay nagtulak sa kanilang dalawa upang magka-in love.
Matatag na naniniwala si Geralt at ang kapitan ng gwardya na hindi maaaring labagin ang kapalaran. Ngunit hindi naniniwala ang reyna sa tinatawag na kapalaran. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ang kabalyero. Mabuti na lang at mabilis na kumilos si Geralt at pinigilan ang kaguluhan. Sa wakas, naunawaan ng reyna na ang kapalaran ay hindi maaaring labagin. Ang prinsesa ay nagmana ng mahusay na talento sa mahika mula sa kanyang lola. Ngunit si Reyna Calante ay walang ganoong talento. Tinanggap niya ang itinakda ng kapalaran at binasbasan ang kasal ng kanyang anak at ng kabalyero. Dahil sa taos pusong basbas ng reyna, tuluyan ng nalutas ang sumpa ng kabalyero. Sa huli, bumalik na sa dati niyang anyo ang kabalyero. Sa pasasalamat, hiniling ng kabalyero kay Geralt na tanggapin ang kanyang utang na loob. Mariing tumanggi si Geralt. Ngunit dahil sa patuloy na pakiusap ng kabalyero, napilitan si Geralt na gumamit ng batas ng pagkagulat bilang tugon. Ngunit sino ang mag-aakalang muling maglalaro ang kapalaran sa mga tao? Pagkatapos niyang magsalita, nagsuka ang prinsesa. Nagdadalang tao siya. Nagmura si Geralt at umalis. Sumumpa siya na maliban kung may papatayin siyang halimaw, hindi na siya babalik sa Sintra. Sinabi ni Mosesek kay Geralt, ano man ang gawin mo, ang kapalaran ay nag-ugnay na sa iyo at sa sanggol sa sinapupunan ng prinsesa. Kung tatakas ka sa itinakda ng kapalaran, ang kapalaran ay magdadala ng kapahamakan sa Sintra. Kahit sinabi ni Geralt na hindi siya natatakot, lubos siyang nababahala. Paano na ang isang witcher na may kasamang bata? Wala na siyang mabibiktima pang halimaw. Ang bata ay magiging pabigat lang sa kanyang pagiging witcher. Mabilis lumipas ang oras at lumipas ang mahigit 10 taon. Sa mga taong ito, patuloy na naghahanap si Geralt ng paraan upang sirain ang kapalaran. At sa wakas, natagpuan niya ang paraan. Ito ang Genie's Lamp. Sinasabi sa mga alamat na ang mga mage ay nagsil ng isang uri ng magic lamp. Ang magic na ito ay may napakalakas at nakakatakot na kapangyarihan. Ang magpapalaya sa genie ay bibigyan nito ng 3 hiling. Tumawa si Jaskier sa kabubuhan ni Geralt at inakala niyang ang genie ay isang alamat lamang. Nakita agad ni Geralt na ang takip ng bote ay may seal ng isang mage. Mukhang ito nga ang sealed na genie. Agad na sumugod si Jaskier para agawin ang bote. Habang nag-aagawan, aksidente nilang nabuksan ang seal. Pagkatapos ng ilang sandali, may dumating na masamang hangin mula sa ilalim ng lawa. Mabilis na sinabi ni Jaskier ang kanyang mga hiling. Una, gusto ko ng maraming tsampag at magagandang babae. Pangalawa, lahat ng magagandang babae na nakasama ko ay bumalik sa akin. Habang magwi-wish pa lang siya ng pangatlo, agad siyang pinigilan ni Geralt. Galit na pinatahimik ni Geralt si Jaskier. Galit si Jaskier kaya't binasag niya ang bote. Habang pinupulot ni Geralt ang mga basag na piraso ng bote, biglang lumitaw ang isang kakaibang sugat sa kanyang pulso. Ang masamang hangin ay biglang humihip at namaga ang lalamunan ni Jaskier. Halos hindi na siya makahinga. Nakita ni Geralt ang panganib, kaya't dali-dali niyang dinala si Jaskier upang magpagamot. Nagtungo sila sa pinakamalapit na outpost upang maghanap ng isang elven na manggagamot. Pagkatapos siyang suriin, sinabi ng elven na manggagamot kay Geralt na ang lalamunan ni Jaskier ay dulot ng mahika. Samantala, ang kanyang kakayahan bilang manggagamot ay pansamantalang maibsan lamang ang sakit na ito. Upang gumaling siya, kailangan mong maghanap ng isang mage upang tuluyan siyang gumaling. Pagkatapos ay sinabi ng elven na manggagamot na may isang babaeng mage sa kalapit na bayan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang mage na iyon ay si Yennefer of Vengerberg. Tungkol naman kay Yennefer, matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng maliit na prinsesa, lihim siyang nagpa siyang ibalik ang kanyang kakayahang magkaanak. Nagdesisyon siyang umalis sa Aedirn at sa Brotherhood of Sorcerers. Ayaw na niyang maging sakop ng Brotherhood of Sorcerers. Gusto lang niyang pagtuunan ng pansin ang paghahanap ng paraan upang maibalik ang kanyang fertility. Ngunit pagkatapos umalis sa Brotherhood, naubos na niya ang lahat ng kanyang naipon. Ngunit hindi pa rin siya makahanap ng lunas. Kaya, para mabuhay, tinarget niya ang pinuno ng isang maliit na bayan. Ginamit niya ang mahika para kontrolin ang isip nito. Ginawa niyang paglingkuran siya ng lahat ng yaman ng bayan at ginawa niyang sariling tirahan ang bahay nito. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakarating si Geralt at ang kanyang mga kasama sa bayan. Nagulat sila sa kanilang nakita. Sa lugar na ito, sa wakas ay nakilala ni Geralt ang babaeng mage na si Yennefer of Vengerberg. Sa wakas, nagtagpo na ang mga landas ng kanilang kapalaran. Agad na humingi ng tulong si Geralt kay Yennefer na gamutin si Jaskier. Kumpara sa dakilang pagkatao ni Geralt, mas interesado si Yennefer sa bote na may mahika. Kaya pumayag siya agad sa hiling ni Yennefer. Nang tanungin ni Geralt kung paano siya makakabayad, sinabi ni Yennefer na wala siyang kailangang bayaran. Ang kakaibang pag-ugali na ito ay nagparamdam kay Geralt ng pagdududa. Ngunit pansamantala ay hindi niya pa rin maintindihan ang babaeng ito. Nang sinuri ni Geralt ang kondisyon ni Jaskier sa silid, nakita niya ang drawing sa sahig at ang seal sa bote na magkapareho. Doon niya lang naintindihan na ang gusto ni Yennefer ay ang genie. Sayang at huli na nang nalaman ni Geralt dahil kontrolado na ni Yennefer ang kanyang isip. Nang magising si Geralt kinabukasan, nasa kulungan na siya.
Kasama niya rin doon ang Elven na manggagamot. Malinaw na kagagawan ito ni Yennefer. Sa sandaling iyon, isang gwardiya ang lumapit nang marinig ang pangalang White Wolf. Putya, ikaw si White Wolf. Para sa akin, mas mukha kang White Dog. Gusto kong sumabog ang ulo mo. Isang segundo lang, sumabog ang ulo ng gwardiya. Gaya ng hiling ni Geralt. Napansin ni Geralt na may panibagong sugat sa kanyang braso. Nagising siya sa katotohanan, ang genie ay gumagana lang sa kanya, hindi kay Jaskier. Ang pagpapatahimik kay Jaskier ang unang hiling na natupad. Ang pagsabog ng ulo ng gwardiya ang ikalawang hiling. Kaya't mabilis na tumakbo si Geralt patungo sa bahay ng pinuno ng bayan. Natagpuan niya si Jaskier na tumatakbo ng nagpapanik. Sinabi ni Jaskier kay Geralt na ang tiyan ni Yennefer ay may drawing na katulad ng bote at pinipilit siya nitong mag-wish ng pangatlo. Naintindihan ni Geralt na gustong gamitin ni Yennefer ang kanyang sarili bilang isang sisidlan para sa genie. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng napakalaking kapangyarihan ng genie. Ngunit hindi niya alam na hindi gumagana ang genie kay Jaskier, kaya't hindi matutupad ang pangatlong hiling. Kung pilitin niyang isil ang genie, lalamunin siya nito. Ayaw sana ni Geralt na makialam, ngunit naisip niya na minsan nang iniligtas ni Yennefer si Jaskier, kaya hindi niya ito maaaring hayaan na lang. Pagkatapos, sumugod siya sa silid-tulugan at sinabi kay Yennefer na siya ang tunay na amo ng genie, kaya't hindi matutupad ang pangatlong hiling. Ngunit ayaw sumuko ni Yennefer at pilit niyang isild ang genie. Sa sandaling malapit na siyang lamunin ng genie, nakita ni Geralt ang madilim at malungkot na nakaraan ni Yennefer. Ang kanyang pinagdaanan ay halos kapareho ng kay Geralt noong bata pa siya. Pagkatapos, lihim na nag-wish si Geralt ng pangatlong hiling. Nang matupad ang huling hiling, nagiging abo ang seal at naging malaya ang genie. Sa huli, sinira ng genie ang bubong ng bahay at naglaho. Ngunit, maswerteng nakaligtas si Yennefer. Kinukutya ang ginawa ni Geralt, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla silang nagkaroon ng matinding atraksyon sa isa't isa. Isang segundo pa lang ay parang nag-aaway pa sila, ngunit sa sumunod na segundo ay parang nag-aalab na apoy na sila. Kung ano ang pangatlong hiling ni Geralt ay sasagutin sa season 3. Sa puntong ito, ang kapalaran ni Geralt at Yennefer ay konektado na. Ngunit ang kanilang relasyon ay higit pa sa pagkakaibigan, ngunit hindi pa pag-ibig. Sa pinakamahusay na sitwasyon, isang one-night stand lang. Ang tunay na pag-ibig sa pagitan ng dalawa ay nagsimula matapos silang dumaan sa mga pagsubok ng magkasama. Ang alamat ng higanting dragon ay hindi lamang tungkol sa walang hanggang yaman, kundi pati na rin sa itlog nito na may kakayahang pagalingin ang lahat ng uri ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang naghahanap dito. Kamakailan lang, lumabas ang balita tungkol sa isang higanting dragon na nagpakita sa bayan ng Elf. Agad na kumilos ang iba't ibang puwersa. Ngunit hindi madaling kalaban ang higanting dragon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring manalo laban sa isang higanting dragon, imposible ito. Tanging ang mga Witcher lamang ang may kakayahang labanan ito. Agad na naging popular si Geralt. Isang araw, isang matandang lalaking nagngangalang Borch ang nakipagkita kay Geralt. Ang matandang lalaki ay mukhang mabait at mayroon siyang dalawang kasamang babaeng may mahahabang binti at maitim na balat. Pagkatapos, sinabi ni Borch kay Geralt na kamakailan lang, may isang asul na higanting dragon na lumitaw sa southern side ng Elf Mountain. Habang lihim na naglalakad ang mga tao patungo sa tirahan ng higanting dragon, ang ilan sa kanila ay sumugod sa loob. Ang resulta, nagalit ang higanting dragon. Sa kanyang galit, lumabas ang higanting dragon mula sa lungga at naglabas ng apoy, sinunog ang kalahati ng bundok. Nakita ng hari na hindi maganda ang sitwasyon, kaya't agad siyang nag-anunsyo ng gantimpala na 100,000 gintong barya para sa sinumang makakahuli ng higanting dragon. Hindi naniwala si Jaskier na may dragon sa mundong ito. Pagkatapos, sinabi ni Geralt sa kanya na ang Blue Dragon ay ang pinakakaraniwang uri, mas bihira ang Red Dragon, at ang pinakabihira ay ang Black Dragon. Samantala, ang Golden Dragon ay isang alamat lamang. Inimbitahan ni Borch si Geralt na sumali sa kanilang 5-man team at maaari nilang hatiin ang gantimpala. Tumanggi si Geralt sa alok ni Borch na iniisip na ang pagpatay ng dragon ay mas mapanganib kaysa sa pangangaso ng mga ordinaryong halimaw at hindi sulit na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Ngunit, sa halip na magalit, nagpakita si Borch ng paghanga sa kanyang mukha. Ipinagpatuloy niya ang paghimok kay Geralt na sumali sa kanyang grupo. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yennefer sa tavern. Mabilis na binago ni Geralt ang kanyang isip at sumang-ayon na sumali sa grupo ni Borch. Mula nang maghiwalay sila, hindi makatulog si Geralt dahil ang nasa isip niya ay si Yennefer. Kinabukasan, naghanda ang grupo at nagsimulang maglakbay. Habang dumadaan sa isang gubat, nakasalubong nila ang iba pang mga grupo na nangangaso ng dragon. Ito ang alyansa ng mga dwarf at mga tulisan, habang si Yennefer at ang knight na si Eik ay magkasama sa isang grupo. Sa daan, si Jaskier ay patuloy na nanunukso sa babaeng bodyguard ni Borch, habang si Geralt ay naghahanap ng pagkakataon na kausapin si Yennefer. Dahil sa matinding sikat ng araw, nagplano ang grupo na magpahinga muna bago magpatuloy sa paglalakbay. Upang balahin ang babaeng bodyguard, pumasok si Jaskier sa mga damuhan upang pumitas ng mga prutas. Subalit, natuklasan niya
niya ang malalaking mata ng isang halimaw. Sinabi ni Geralt sa lahat na ito ay isang herbivore lamang. Bagaman mukhang mabangis, hindi ito makakasakit kaninuman. Nang marinig ito, naramdaman ni Night Egg na ito na ang oras upang ipakita ang kanyang sarili. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang espada at sumugod upang umatake ng walang patumangga. Nabigla ang lahat sa nakita. Pinuri pa ni Geralt si Egg sa pagpatay sa isang herbivore na hindi lumalaban. Walang kahihiyang ginawa ng hangal ng Knight ang bangkay ng herbivore na isang masarap na hapunan. Walang sorpresa, sumakit ang kanyang tiyan pagkatapos niyang kumain. Kinaumagahan, natagpuan ng lahat na patay si Egg sa gilid ng bundok. Nang kumuha siya ng tubig, binali ng isang tao ang kanyang liig. Wala nang ibang kasama, si Yennefer ay walang ibang magagawa kundi umasa kay Geralt. Nais malaman ni Geralt ang motibo ni Yennefer sa pag-akyat sa bundok upang patayin ang dragon. Sa huli, sinabi rin ni Yennefer ang layunin ng kanyang paglalakbay. Nais niyang gamitin ang itlog ng dragon at puso ng dragon upang gumawa ng isang gamot na makakapagbalik ng kanyang fertility. Bagaman isa lang itong alamat, gusto pa rin niyang subukan. Ngunit para kay Geralt, hindi angkop ang buhay ng isang witcher o isang sorcerer para magkaroon ng mga anak. Ibang-iba ang iniisip ni Yennefer. Naniniwala siyang ang pagkakaroon ng anak ay nangangahulugang pagkakaroon ng pamilya. Ang kanyang anak ay maaari ring magmana ng kanyang kapangyarihan. Mayroon lamang 100 paakyat sa bundok, ngunit kailangan nilang maglakbay ng 3 araw upang makarating sa pugad ng dragon. Ang matatangkad at malalaking tulisan ay tiyak na mauuna sa kanila. Ang mga ninuno ng mga dwarf ay nagmimina ng bakal sa lugar na iyon noon, kaya't alam nila ang isang shortcut na makakapagpaikli ng kanilang paglalakbay ng isang araw. Pagkatapos, pinili ng iba na dumaan sa shortcut. Pagkatapos sundan ang mga dwarf, natuklasan nila na ito ay isang mapanganib at hindi pa naaayos na landas sa bundok. Sa ibaba ay isang malalim na bangin at ang daanan ay matarik. Kinailangan ng grupo na humawak sa isang kadena na umiikot sa hangin upang panatilihin ang kanilang balanse. Isang aksidente ang nangyari. Nang makarating sa dulo, nadula si Borch. Ganito ang pagiging bodyguard, protektahan ang katawan ng amo habang buhay at protektahan ang kaluluwa ng amo pagkatapos mamatay. Matapos makita ang pagkamatay ni Borch, naisip ni Jaskier na umatras. Pinayuhan niya si Geralt na umalis sa grupo. Ngunit sa oras na ito, ang lahat ng atensyon ni Geralt ay nakatuon kay Yennefer, lalo na pagkatapos ng insidente sa Ginny. Ang dalawa ay hindi na nagkita pagkatapos ng huling pagkakataon. Sa kanilang muling pagkikita, muli na namang nagtagpo ang kanilang mga kapalaran. Sa totoo lang, sumang-ayon si Geralt na samahan si Borch sa pangangaso ng dragon dahil nag-alala siya na gagawin ni Yennefer ang isang matinding bagay tulad ng nangyari sa Ginny noon. Pagkatapos ng isang gabi ng matinding pagmamahalan, lalong lumalim ang kanilang damdamin. Kinaumagahan, natuklasan nilang palihim na umalis ang mga dwarf. Pagkatapos ay nagmura silang dalawa habang hinahabol ang mga ito. Nang malapit na sila sa pugad sa tuktok ng bundok, naabutan sila ni Yennefer. Pagkatapos ay gumamit siya ng mahika upang pigilan ang mga dwarf. Pagkatapos ay siya ang unang pumasok sa yungib. Sa loob, natagpuan niya ang isang patay na berdeng dragon. Sa tabi nito ay may nagniningning na itlog ng dragon. Nang makita ito ni Yennefer, sumugod siya upang kunin ang itlog. Ngunit biglang lumitaw ang itim na babaeng bodyguard at hinarangan siya. Mabilis na dumating si Geralt at naguluhan sa kanyang nakita. Biglang lumitaw sa bunganga ng yungib ang isang malaking gintong dragon. Si Borch pala ang gintong dragon at ang berdeng dragon ay ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinimula ng gintong dragon na ipaliwanag ang buong pangyayari. Nang matuklasan ng mga tao ang berdeng dragon, agad nila itong inatake. Dahil ang itlog ng dragon ay tiyak na mamamatay kapag inihiwalay sa pugad, hindi umalis ang berdeng dragon upang protektahan ang itlog. Hindi niya magawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili at sa huli ay napalibutan siya at napatay ng mga tao. Sa kabutihang palad, dumating ang gintong dragon sa tamang oras at nailigtas ang itlog ng dragon. Pagkatapos, narinig niya na nag-aalok ang hari ng gantimpala para sa pangangaso ng dragon. Upang mahuli ang lahat ng sakim na tao sa isang pagkakataon, nag-anyong tao ang gintong dragon at sumama sa grupo ng mga kalaban. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang misyon, natuklasan niya na mayroon ding mabubuting tao sa sangkatauhan. Bago pa matapos ang kanyang pagsasalaysay, lumitaw ang mga tulisan sa harap ng lahat. Nang malaman ang katotohanan, pinili ni Geralt at Yennefer na labanan ang mga tulisan at protektahan ang itlog ng dragon. Sa huli, sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, nagkaisa ang lahat upang lipulin ang mga tulisan. Sa sandaling ito, nagpanggap si Jaskier na natutulog upang makatakas. Sa huli, nakarating siya sa pugad. Pagkatapos niyang lampasan ang mga dwarf, hindi niya sinasadyang inalis ang mahika na nakakabihag sa kanila. Pagdating ng mga dwarf, nawala na ang lahat dahil kailangan ni Borch ng isang taong magdadala ng balita sa hari na patay na ang malaking dragon, hindi niya balak patayin ang mga dwarf. Bukod pa rito, binigyan niya sila ng ngipin ng malaking dragon upang gamitin nila itong kapalit ng gantimpala mula sa hari. Matapos bumalik sa normal ang lahat, nagpahayag si Borch ng pasasalamat kay Geralt. Sinabi rin niya kay Yennefer na ang itlog ng dragon ay hindi makakagamot sa kanyang sakit. Nang malaman ang katotohanan, sinisi ni Yennefer si Geralt. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtatalo, umalis siya ng galit. Pagkatapos, sinabi ng gintong dragon kay Geralt na ang prinsipe na ininsulto ni Queen Caland sa harap ng lahat ay ngayon ay ang hari na ng Nilfgaard. Matapos ang maraming taon ng pag-ipon ng mga sundalo, naging pinuno ng timog ang Nilfgaard. Sa lalong madaling panahon, tiyak na sasalakayin ng hari ng Nilfgaard ang Sintra sa Hilaga. Sa sandaling ito, napagtanto ni Geralt na kailangan niyang pag-isipan muli ang kanyang kapalaran.
Marahil ay dahil sa tinanggihan niya ang Child of Surprise noon kaya't nagdulot ito ng kalamidad sa Sintra. Biglang nasira ang isipan ni Geralt. Balisa at nairita, ibinuhos ni Geralt ang kanyang galit kay Jaskier na sinasabing ayaw na niya itong makita simula ngayon. Tahimik na umalis si Jaskier nang may pagkabigo. Muling nag-isa si Geralt. Nagpasya siyang bumalik sa Sintra. Sa mundo ng mga Witcher, magkasama ang kaguluhan at kaayusan. Ang kaguluhan ay nangangahulugang hindi makontrol, habang ang kaayusan ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang mapanatili ang walang hanggang buhay. Ngayon, lumalakas ang Nilfgaard at nagpapakita ng ambisyon na sakupin ang buong lupain. Naghanda si Geralt na pumunta sa Sintra upang tanggapin ang A Child of Surprise. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, nakita niya ang malakas na hukbo ng Nilfgaard. Kaya pala gusto nilang salakayin ang Sintra. Dahil dito, nakipagkita si Geralt kay Mosesek ng pribado. Sinabi ni Mosesek kay Geralt na ang kanyang A Child of Surprise ay isang babae na nagngangalang Ciri. Namatay ang mga magulang ni Ciri sa isang aksidente sa dagat at pinalaki siya ni Queen Calanda. Ibinunyag ni Geralt ang kanyang intensyon na pumunta sa Sintra bago pa man salakayin ng hukbo ng Nilfgaard ang kaharian upang kunin si Ciri, ang kanyang Child of Surprise. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang sundalo na nakakubli malapit sa kanila. Sila ang mga asasin na ipinadala ng Reyna upang patayin si Geralt. Sa kritikal na sandali, pinilit ni Geralt si Mosesek na magsumo ng portal upang makatakas sila. Sa kabilang banda, inihahanda na rin ng Sintra ang sarili para sa darating na malaking digmaan. Naniniwala si Queen Calanda na ang Nilfgaard ay isang mahina at maliit na bansa pa rin. Lubos siyang kumpiyansa sa lakas militar ng Sintra at sa tulong ng higit sa 50 na barko mula sa Skellige. Naniniwala si Queen Calanda at ang kanyang mga ministro na panalo na sila sa laban na ito. Gayunpaman, biglang dumating sina Geralt at Mosesek at pinutol ang kanilang usapan. Sinabi ni Geralt na nalalapit na ang digmaan at ayaw niyang mapinsala si Ciri. Nais niyang dalhin si Princess Ciri at sinigurado sa Reyna na ibabalik niya ito pagkatapos ng digmaan. Hindi pinansin ni Queen Calanda si Geralt. Hindi niya itinuring na kaibigan ang hindi inaasahang bisita, sa halip ay itinuring niya itong malaking banta. Pagkatapos ay nagpahayag ang Reyna ng kanyang saloobin, pinalaki niya si Princess Ciri, hindi para sa kapakanan ni Geralt. Matagal na niyang itinuturing si Princess Ciri na parang sarili niyang anak at pinalaki siya upang maging susunod na tagapagmana. Paano niya maibibigay si Ciri sa isang Witcher na tila walang pakialam sa kanya? Walang ibang paraan si Geralt kundi banggitin ang Law of Surprise. Sa bisa ng Law of Surprise, napilitan ang Reyna na pumayag kay Geralt. Ngunit hiniling niya na magpaalam muna si Ciri sa lahat. Habang naghihintay si Geralt, hindi sinasadya niyang nakita si prinsesa na yumuyuko. Dahil sa kanyang kakayahan, agad na napagtanto ni Geralt na niloko siya ng Reyna. Hinarap niya ang Reyna upang makipagtalo. Sa katunayan, ayaw ng Reyna na umalis si Ciri. Itinuturing niya si Princess Ciri bilang kinabukasan ng Sintra. Gusto ni Geralt na puwersahang kunin si Ciri. Ngunit sa huli ay nilinlang siya ng Reyna at ikinulong. Sa wakas, dumating din ang hindi maiiwasang digmaan. Ang bilang ng hukbo ng Nilfgaard ay mas marami kaysa sa Sintra. Matapos ang ilang oras ng matinding labanan, pilit na umatras ang Sintra. Pagkatapos, isang araw ang tumama sa ulo ng commander. Ipinahayag ng commander ng digmaan na ito na ganap ng nawasak ang Sintra, ang hukbo ng Nilfgaard. Agad na sumalakay sa Royal Palace. Nang makita na malapit nang bumagsak ang palasyo ng Sintra, ginamit ni Mosesek ang kanyang mahika upang pansamantalang protektahan ang palasyo. Dinala sa palasyo si Queen Calanda na malubhang nasugatan. Sa wakas, naniwala na siya sa kapalaran. Pagkatapos ay inutusan niya si Mosesek na palayain si Geralt mula sa bilangguan upang madala niya si Ciri sa kaligtasan. Ngunit pagdating ni Mosesek sa bilangguan, napagtanto niya na nakatakas na si Geralt. Dahil dito, nawala ni Geralt ang tanging pagkakataon na mailayo si Ciri. Sa sandaling ito, sinira ng mga sundalo ng Nilfgaard ang depensa. Sa huli, tuluyan nang nawala ng pag-asa si Queen Calanda. Pagkatapos niyang paalisin sina Mosesek at Ciri, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Eksakto namang nakita ni Geralt ang eksena habang siya ay tumatakas. Pagkatapos, dumiretso si Geralt sa palasyo upang hanapin si Ciri. Sa oras na ito, si Ciri ay sinasamahan ng bodyguard ng Reyna. Muli silang nag-cruise ng landas. Habang tumatakas ang bodyguard ng Reyna, kasama si Ciri, hindi inaasahang napatay siya ng isang itim na knight mula sa Nilfgaard sa pamamagitan ng pana. Sa huli, nahuli si Ciri ng itim na knight. Habang papalayo ang Sintra na natupok sa apoy, biglang sumabog ang isang malaking kapangyarihan mula sa loob niya. Nag-crack ang lupa dahil sa mahiwagang kapangyarihan at nabuo ang isang malaking bangin na hindi maaaring tawiran. Pinaghiwalay ng bangin si Ciri at ang itim na knight. Pagkatapos, tumakas si Ciri papasok sa malalim na gubat. Nawala siya sa kadiliman. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal tumatakbo nang makarating si Ciri sa isang palengke. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang malawak na lupain na ito ay masyadong bago sa kanya. Maliban sa Sintra, ang alam lang niya ay ang Skellige. Ngunit nang magtanong siya, nalaman niyang kailangan pa niyang maglakad ng ilang buwan upang makarating sa Skellige. Kung mangangabayo naman, aabutin lang siya ng isang linggo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang silver ring upang makipagpalit sa
isang kabayo sa palengke. Sumakay siya sa kabayo at nagtungo sa Skellige. Pagsapit ng gabi, giniginaw at nagugutom si Siri. Nagsindi siya ng apoy upang magpainit sa isang damuhan. Ang apoy ay nakakuha ng atensyon ng ilang taong tumakas mula sa sintra. Nang makita sila ni Siri, nakilala niya agad ang mga ito bilang kanyang mga ordinaryong kaibigan. Si Siri ay mabait at simple. Hindi niya alam ang kasamaan ng mga tao. Hinuli siya ng mga ito at pinilit at balak nilang ibigay si Siri sa mga taga-Nilfgaard upang makakuha ng gantimpala. Muling sumabog ang kapangyarihan sa loob niya. Kinaumagahan ng magising siya, ang nasa tabi niya ay isang patay at tiwangwang na lugar. Nakita niya ang babae na nakilala niya sa palengke kagabi. Pagkatapos ay dinala ng babae si Siri sa kanyang bahay. Gusto ng babae na ampunin si Siri dahil mahal na mahal niya ito. Sa kanyang panaginip, nakilala ni Siri si Geralt. Nagising siya ng bigla. Naalala ni Siri ang sinabi ng kanyang ina na si Geralt ay ang kanyang kapalaran. Parang tinatawag siya ng kanyang kapalaran. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kailaliman ng gubat ng walang pag-aalinlangan. Hinahanap pa rin ni Yennefer ang paraan para maibalik ang kanyang fertility. Sa kanyang pagkalito, bumalik siya sa Magic Academy at hindi niya inaasahang sakto siyang dumating sa pagpupulong ng Brotherhood of Sorcerers. Pinag-usapan ng Brotherhood of Sorcerers ang tungkol sa gyera sa Ninjago. Nahati ang Brotherhood sa dalawang panig. Inakala ng panig ni Tisaya na ang pag-atake ng Ninjago sa Shintra ay simula pa lamang at ang tunay na ambisyon nito ay sakupin ang buong malaking kontinente, kaya't pinayuhan niya ang mga bansang nasa hilaga na magsanib puwersa. Sa kabilang dako, inakala naman ni Skegober na gusto lamang maghiganti ng Ninjago kay Shincha at hindi nito maapektuhan ang iba pang bansa. Kaya, hindi dapat makialam ang Brotherhood of Sorcerers sa gyera. Ngunit habang nagdedebate ang dalawang panig, biglang sumulpot si Fringilla. Noong taong iyon, dahil sa bigla ang ganda ni Yennefer, nawala sa kanya ang kanyang posisyon. Dahil dito, napilitan si Fringilla na pumunta sa Ninjago. Sa mga nakaraang taon, sinuportahan niya ang emperador na si Eiji sa reforma ng mga patakaran ng Ninjago. Kaya't sa loob lamang ng mahigit 15 taon, naging isang malakas na kapangyarihan ang Ninjago sa timog. Pagkatapos, tiniyak ni Fringilla sa Brotherhood of Sorcerers na ang Ninjago ay nakatarget lamang sa Shincha at hindi sila maglulunsad ng gyera laban sa alinmang ibang bansa. Ilang tao sa Brotherhood of Sorcerers ang natakot na sa Ninjago. Matapos marinig ang katiyakan ni Fringilla, maaari na silang matulog ng mahimbing at ibinigay ang lahat ng kanilang boto bilang suporta sa ideya ni Skegober. Ngunit hindi bobo si Tisaya. Alam niya ang ambisyon ng Ninjago. Tiyak na ibabagsak nila ang world order na matagal nang naitatag. Ito ang hindi matanggap ni Tisaya. Bagaman sa sandaling iyon, nag-iisa siya sa Brotherhood, marami pa ring mga sorcerer at estudyante ang kusang loob na sumunod sa kanya. Pagkatapos, umalis si Tisaya kasama ang mga sorcerer na nasa panig niya. Sumakay sila ng bangka patungo sa Southern Base, isang mahalagang outpost ng mga elf, dahil ang outpost ng mga elf ang tanging pasukan sa Hilaga. Ang lugar na ito ay madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Kung maglalagay lamang ng sapat na mga bitag, mapipigilan ang hukbo ng Ninjago sa daan. Sa daan, puro mga biktima ng digmaan ang tumatakas. Hinikayat ni Tisaya ang mga biktima na palakasin pa ang mga kuta at gumawa ng mga pana. Gumawa din ang mga sorcerer ng maraming glass bullet na kailangan para sa labanan. Lahat ay puspusang naghahanda para sa nalalapit na malaking labanan. Isang malaking gera ang nalalapit. Ang 22 sorceress ay haharap sa mahigit 100,000 malalakas na sundalo. Ang sansa nilang manalo ay wala pa sa isa paghahati 100. Paano haharapin ito ng mga sorceress? Ito ang digmaang nakatalaga kung saan ang Salamangka ay lalaban sa Salamangka. Ang Ninjago ay maaaring maging pinakamakapangyarihang pinuno sa timog at lahat ay natatakot sa matatapang at walang takot na mga Black Sorcerer. Hindi inalintana ng mga Black Sorcerer na ito ang kanilang buhay para makalikha ng mga energy cannon, ngunit nalunok sila ng chaotic energy. Ngunit ito ay paniniktik lamang ni Fringilla sa kabilang panig ng mga kalabang sorcerer. Ang aksyong ito ay nagdulot ng takot at pagtakbo ng marami. Pagkatapos, ginamit ni Fringilla ang mahika upang ipatawag ang Pandora's Box na para bang nagpaplano siya ng malaking bala. Kinaumagahan, napansin ng lahat na maraming sorcerer ang tumakas noong nakaraang gabi, ngunit wala na silang oras para bilangin kung ilan sila. Dahil mayroong mas masahol pa na naghihintay na lutasin nila. Bigla, isang puting hamog ang lumabas sa kagubatan. Sa loob lamang ng ilang saglit, binalot ng hamog ang buong kagubatan. Sa wakas, sinalakay na ng Ninjago. Inutusan ng Dian si Yennefer na tumayo sa Tor at pamunuan ang buong laban, habang ang iba naman ay naghahanda para sa labanan. Ginamit ni Yennefer ang mahika para mapanatili ang koneksyon sa iba pang mga sorcerer. Dahil kung gusto mong mahuli ang magnanakaw, kailangan mong mahuli muna ang pinuno ng mga magnanakaw. Dinala ng General si Viserys sa harap ng mga Black Knight. Basta't atakehin lang ang pinuno ng mga Black Knight, magkakagulo ang hukbo ng Ninjago tulad ng ahas na nawalan ng ulo. Sayang, hindi kalaban ni Viserys ang mga Black Knight. Sa ilang hampas lang, siya ay natumba na sa gilid ng bundok at nawalan ng malay. Pagkatapos niyang bumulong ng isang spell, biglang mailumitaw ng mga laso na kabute sa kagubatan. Pagkatapos, sumabog ang mga spore ng kabute at naglabas ng maraming nakakalason na gas. Lahat ng mga sundalong nakalanghap ng nakakalason na gas ay bumagsak sa lupa at namatay kaagad. Ang iba pang mga sorcerer ay kailangang umasa sa kanilang sariling kakayahan
para pigilan ang pag-atake ng kalaban. Nang makita ang mga sundalo na sunod-sunod na bumabagsak, nagpasya si Fringilla na personal na makilahok sa labanan. Pagkatapos ng sunod-sunod na mga spell, lumitaw ang isang malaking buhawi sa lupa. Kapag binaril ng mga sundalo ang kanilang mga pana sa loob, ang matatalim na mga pana ay binaril palabas sa kabilang dulo. Sa tulong ng matatalim na pana, nararating na ng mga sorcerer ang kanilang mga posisyon sa kanlurang tarangkahan. Bago siya mamatay, dinala ng Panginoon ang Pandora's Box sa punong tanggapan. Ayon sa spell ni Fringilla, automatikong bumukas ang Pandora's Box at naglabas ng walang katapusang mga papet na insekto. Hindi sinasadyang nakontrol si Sadina ng mga papet na insekto. Inatake niya si Yennefer ng palihim, na nahuli si Yennefer ng walang pag-ingat. Nag-away ang dalawa ng matindi. Sa sandaling ito, isang batang lalaki rin ang nakontrol ng mga papet na insekto na pumasok sa kanyang tainga. Matapos mag-isip ng ilang saglit, may ilang pagsabog, at sa buong base, may mga patay at malubhang na sugatan. Ang dalawang nag-aaway sa Tor ay naitulak din palabas ng tore dahil sa mga pagsabog. Pumasok ang Dian sa kagubatan para hanapin si Fringilla at sinubukang hikayatin siya na tumigil. Ngunit si Fringilla, habang hindi nag-iingat ang Dian, inihulog niya ang pampatulog sa kanya. Dahil sa masamang sitwasyon, ginamit ni Chris ang mga baging para harangan ang malaking pinto. Sayang, wala itong epekto. Hindi nagtagal, malubha siyang nasugatan ng mga sundalo na sumugod. Sa sandaling ito, nagising din si Visual First na pinatulog ng mga Black Knight. Ngunit hindi lang niya tinulungan ang kanyang kasamahan, bagkus, pinatay pa niya ang taong iyon gamit ang isang martilyo. Malinaw na makikita na ang pagkatao ni Visual First ay hindi simple. Ang lahat ay ihahayag sa ikalawang season. Ginamit ng Dian ang kanyang huling lakas para hanapin si Yennefer. Hinimok niya si Yennefer na ilabas ang chaotic power sa kanyang katawan. Sa pagiging nasa gilid na, sa huli, ipinakita ni Yennefer ang kanyang talento. Pagkatapos ng dagat ng apoy, isang gulo na lamang ang natira sa kagubatan. Hindi mabilang ang dami ng mga bangkay sa buong kabundukan at kagubatan. Huli nang dumating ang mga rescue team mula sa mga bansang nasa hilaga para linisin ang labanan. Sa wakas, nanalo ang mga sorcerer, ngunit kasabay nito, kailangan din nilang magbayad ng mabigat na halaga para sa tagumpay. Pagkatapos ng sunog, naglaho rin si Yennefer ng walang bakas. Sa pamamagitan ng mga bangkay, nakita ng Dian ang senaryo na nakita ng taong iyon bago siya mamatay. Nais niyang gamitin ang pamamaraang ito para hanapin ang nawawalang si Yennefer. Ngunit sa huli, wala siyang nakuhang anumang bakas. O marahil, labis na ginamit ni Yennefer ang mahika. Kaya siya ay nilamon ng chaotic power. Sa kabilang banda, simula nang tumakas siya mula sa palasyo, hinahanap pa rin ni Zero si Ciri. Habang dumadaan siya sa isang refugee camp ng mga biktima ng massacre, nakita niya ang isang taong naglilipat ng mga bangkay ng mga biktima. Nang tanungin niya, nalaman niyang siya ay isang magsasakang dumaan lamang. Para maiwasan ang salot na dulot ng nabubulok na mga bangkay, gusto niyang kolektahin ang mga bangkay sa isang lugar at sunugin ang mga ito. Pinayuhan siya ni Zero na umalis kaagad sa lugar na iyon dahil alam niya na ang mga bangkay na mahigit 3 araw na ay nakakaakit ng mga halimaw na kumakain ng bangkay. At nga, may lumitaw na halimaw na kumakain ng bangkay mula sa ilalim ng lupa. Ito ay isang uri ng halimaw na kumakain ng mga bangkay ng tao. Dahil sa pagkain ng mga bangkay sa buong taon, ang bibig ng mga halimaw na ito ay mayroong nakamamatay na lason. Kapag nakagat ka ng mga ito, halos wala ka ng pagkakataong mabuhay. Sa huli, tinulungan ni Zero ang magsasaka. Bago pa man makapag-react si Zero, sumugod na ang maraming halimaw na kumakain ng bangkay. Si Zero ay kalmado at nagsimulang pumatay sa mga halimaw na kumakain ng bangkay gamit ang kanyang espada. Matapos patayin ang huling halimaw na kumakain ng bangkay, natuklasan ni Zero na mayroon siyang malalim na kagat sa kanyang binti. Isang segundo pagkatapos, bumagsak siya sa lupa dahil sa sakit. Mabuti na lang at marunong magpasalamat ang magsasaka. Nang makita siyang bumagsak, hindi niya iniwan si Zero. Ngunit nang magising siya, maputla at pagod ang mukha ni Zero. Kumalat na ang lason sa kanyang utak at nasira na ang kanyang nervous system. Sa kanyang pagkahilo, nakita niya ang kanyang inang si Vicenna. Tinatanong niya ang kanyang ina kung bakit siya inabandona noong mga panahong iyon. Lumalabas na noong bata pa siya, iniwan siya ng kanyang ina kay Ka. Sinanay ni Ka si Zero upang maging isang monster hunter. Hindi inaasahan ni Zero na makikita niya muli ang kanyang ina pagkatapos ng maraming taon. Ginagamot ni Vicenna ang mga sugat ni Zero at pagkatapos ay umalis na lang. Pagkatapos magising ni Zero, tinanong niya kaagad ang magsasaka kung saan nagpunta ang babae. Ngunit sinabi ng magsasaka na wala siyang nakitang babae. Tumayo si Zero at naramdaman niyang malaki ang paggaling ng kanyang kalusugan. Nagmamadali siyang nakiusap sa magsasaka na samahan siyang hanapin si Sordon dahil sinabi ni Vicenna kay Zero na naroon si Ciri. Nauna nang umuwi ang magsasaka para maghanda bago sila umalis. Habang nag-uusap ang magsasaka at ang kanyang asawa, narinig ni Zero na binanggit ng mag-asawa ang isang babae. Pakiramdam ni Zero, ang babaeng iyon ay si Ciri. Pagkatapos, nagmamadali si Zero na dumiretso sa kagubatan. Nakatali sa tadhana, palaging may paraan para mahanap ang isa't isa. Sa huli, natagpuan ni Zero ang kanyang hindi inaasahang anak na hindi niya nakita ng mahigit 15 taon. Pagkatapos, naglakbay silang dalawa patungo sa labanan sa Sodon. Mula sa the end, nalaman ni Zero na patay na si Yennefer. Ang puso ni Zero ay parang abo at lubos siyang nawala ng pag-asa. Sa loob lamang ng isang araw, naranasan niya ang pakiramdam ng pagpunta sa langit at pagbaba sa lupa. Una, hindi inaasahang nakita niya ang kanyang anak na si Ciri, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang patay na ang kanyang minamahal. Ito ang dahilan kung bakit sa huli, ang pinakamalakas na lalaki sa season 1 ay napaiyak. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Salamat sa panonood ng pelikula. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mag-comment sa ibaba.